Hey mga kababayan, sa mundo puno ng kasinungalingan, ang katotohanan madalas ang unang nabubulok. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itayo ulit ang tama. Sumali na sa YouTube membership sama-sama tayo, pananatilihin nating buhay at matapang ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong matibay na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLand channel, membership at maging parte ng ating masiglang laban #laban para sa katotohanan, #walkwithlan. Oh, mga kaibigan mga kababayan at mga kawok sa buong mundo, ako si Lan ng #walkwithlan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan dito sa YouTube. Tulad ng dati kong mga komentaryo sa radyo, ay nako dati dito sa YouTube puno ng satire, katotohanan at konting katatawanan para hindi tayo maburyong sa mga iskandalong ito. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakabagong bomba sa politika, ang Sandigan Bayan na pinagulong ang flood scam probe. Si Bong Revilla ikulong uli at dalawang ex-DPWH engineer inaresto pa sa Senado. Parang pelikula ni Panday pero walang happy ending. Una, shoutout ulit sa inyo mga kababayan sa Pilipinas. Kayo ang unang nababaha sa mga ganitong scam sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Kayo mga OFW at kabataan, salamat sa panonood. Kayo ang backbone ng bayan at para sa inyo ito. Para maging aware at matuto tayo Kung hindi pa kayo subscriber, pa-subscribe na. Hit that button, like, share at join the membership para sa mas maraming ganitong deep dives. Sama-sama tayo sa laban para sa katotohanan. Mga kaibigan, balik tanaw tayo. Si Bong Revilla, dating senador yan, action star at ngayon, balik sa spotlight ng korupsyon. Parang sequel ng pork barrel scam noong 2013 kung saan siya nakulong kasama sina Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile. Acquitted siya sa plunder noong 2018 pero pinabalik ang 124 million pesos. Hanggang ngayon, wala pa ring bayad. Nako, parang utang sa kaibigan, laging next time na lang. Ngayon, ang bagong chapter, ang flood control scam sa DPWH. Ayon sa testimonya ni retired Undersecretary Roberto Bernardo, noong third quarter 2024, humingi raw si Revilla ng listahan ng projects para sa kanyang 2025 campaign. Sumangayon daw ang 25% kickback. Si Bernardo na close raw kay Revilla, magkakumpare pa raw sa pamilya. Nag-utos kina DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at NCR Director Gerald Opoliencia na ihanda ang listahan. Naku po Tapos nag-deliver raw ng 250 million pesos sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Wow, parang delivery ng Jollibee pero instead of Chicken Joy, Kickback Joy. Ang specific project isang 92.8 million pesos flood control sa Pandi, Bulacan, sa Purok 5, Barangay Bansuran, Bunsuran. Inaward sa private contractor noong March 2025 pero ghost project raw. Walang ginawa pero in report natapos para ma-release ang 76 million pesos inspection at witness confirmed. Walang trabaho, puro hangin. Shoutout ulit sa mga OFW sa UAE at Hong Kong. Kayo na nagpapadala ng pera sa Pilipinas, tapos ganito ang nangyayari sa taxes ninyo. Mga kabataan, ito ang totoong history lesson hindi sa libro, kundi sa buhay. Subscribe na para sa mas maraming ganyan. No? Critical tayo dito Noong January 16, 2016, nag-file ang ombudsman ng graft at malversation charges sa Sandigan Bayan 3rd Division. Non-bailable ang malversation, kaya kulong uli si Revilla. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano sabi conspiracy para sa release ng funds sa unfinished project. Sino-sino ang kasali Si Revilla ang star pero may supporting cast. Dismiss Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza ng Bulacan 1st District Engineers, RJ Domasic at Emilita Watt, Finance Chief Juanito Mendoza, Cashier Cristina Pineda, grabe, pati cashier.
Magkano lang ang sweldo ng cashier na 'to? Lahat dismissed na sa DPWH. Si Hernandez at Mendoza nasa custody na ng Senate mula November 2025 dahil contempt sa Blue Ribbon Committee ni Senador Panfilo Lacson. Noong January 2026, iniharap sila sa NBI agents sa Senado. Mismo parang Senate hearing turned arrest party, walang cake, puro warrant. Si Bernardo pa rin ang key witness Nag-implicate rin kina Senators Francis Chis Escudero, Jinggoy Estrada, ex-Senator Nancy Binay at iba pa tulad ni na Elizalde Co, fugitive siya Mitch Kahayon, uy patay tayo. Florida Robes, ex-Secretary Manuel Bonoan at yung namatay na si Undersecretary Maria Catalina. Okay? Cabral. Nahulog yan sa Cannon Road noong December 2025, no? Suspicious ba? Ito ay systemic corruption sa infrastructure, mga kaibigan, hindi isolated kundi network ng kickbacks. Si Bunoan nag-resign September 2025, bumalik mula US para sa hearing. Mga kabataan sa Canada at Australia, ito ang dahilan kung bakit mabagal ang flood control sa Pilipinas. Pera napupunta sa bulsa, hindi sa proyekto. OFW sa UK at Japan, kayo ang nagpapahirap, sila ang nagpapasarap. Like and subscribe para ipagpatuloy ang kwento. In-depth tayo sa timeline para malinaw. Third quarter 2024, meeting sina Revilla at Bernardo. Request ng project list 25% deal. Prepared ang list, delivered ang 250 million pesos. September 1, 2025. Resign si Bunawan. September 14, resign si Cabral. November 14, testimony ni Bernardo sa Senate. November custody sina Hernandez at Mendoza. December 10, Revilla at sa DOJ. December 18, patay si Cabral. January 5, 2026, another DOJ appearance ni Revilla. January 16, filed charges. January 20, warrant issued. Surrender ni Revilla sa Camp Crame around 10 p.m. Nako, itong statement ni Revilla sa FB video niyan, nakakalungkot. Parang walang due process. Pero haharapin ko ito ng walang takot. Wala akong ginawang masama. Parang script ng action movie niya, Panday, The Flood Edition. Pero walang superpowers, puro denial. May due process naman, DOJ hearings, ombudsman probe, bakit parang victim siya? Shout out sa Denmark at Italy, kahit malayo kayo connected tayo sa issues na ito. Mga kabataan, gamitin ninyo ang social media para mag-demand ng accountability. Bakit paulit-ulit ito? Dahil sa pork barrel mentality, PDAF noon, flood projects ngayon. Ang DPWH budget ay 1 trillion pesos yearly pero bakit laging baha? Kickbacks kasi. Parang flood lumulunod ang bayan sa tubig at korupsyon. Si Revilla acquitted noon pero balik parang boomerang ng karma Okay broader context, implicated pa sina Escudero, Binay Senate full of drama. Si Bernardo close kay Revilla pero nagsalita. Bakit? Conscience o pressure. Parang telenovela, betrayal, money at arrest. Para sa mga OFW sa US at Pilipinas, itong dahilan ng mahal na buhay. Corruption, tax. Mga kabataan, huwag kayong maging apathetic. Vote wisely sa 2028. Subscribe na. Join membership para sa exclusive content tulad ng live Q&A, share sa friends nyo abroad. Anong susunod? Trial sa Sandigan Bayan. Posibleng hold departure order. Hindi, nakakulong na nga kaya hindi makalabas si Revilla. Ito bang end ng political dynasties or another acquittal? Nako, parang loto politicians always win, tayo lose. Parang wala pang ewan. May nako-convict ba dyan sa Sandigan Bayan na malaking pangalan? Kasi last time, yung si Herbert Bautista, na-acquit din po yan Para sa mga kabataan at OFWs, gamitin ninyo ang kwentong ito para mag-advocate. Sa Hong Kong, UAE, Japan, kayo ang Global Pinoys. Ipakita ang power ninyo. Mga kawok, salamat sa pagtsutsaga. Ito ang katotohanan, pero factual Shoutout ulit sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy. Subscribe, i-like, i-comment. Anong thoughts nyo? Join membership para sa mas marami pang ganito. Laban para sa katotohanan. Ako si Lan ng #WalkWithLan. Paalam muna. Stay vigilant at mabuhay po ang Pilipinas.